Upang matiyak na alang isang kasapi konsumidor ang kanyang responsibilidad, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng pre-membership seminar tuwing araw ng Biyernes sa Canoreco Main Office at sa malalayong barangay na nakatakdang pailawan. Isinabay rin ang pagsasanay ng mga opisyal ng Barangay Power Association o BAPA upang mas maging epektibo ang kanilang pamamahala sa asosasyon. Nagsagawa rin ng mga pagsasanay at pagkakaloob ng accreditation sa mga barangay electricians para sa mas mabilis na pagsiserbisyo sa mga barangay. At bilang pakikiisa sa komunidad, aktibo ring lumalahok ang Canoreco sa iba pang aktibidad tulad ng Civil Service Month, Consumer Welfare Month, Araw ng Kalayaan at iba pa. Isa pa rin sa mga ipinatutupad na pagbabago ay ang pag-aalis ng 2% prompt payment discount sa mga konsumidores sapagkat hindi ito nakakatulong sa kalagayang pinansyal ng kooperatiba. Sa halip ay sinasanay ang mga konsumidores na magbayad sa mga kolektor sa tamang petsa at mahigpit na pagpapatupad ng isang resibo, putol. Umangat ang kategorya ng Canoreco mula sa Category E ay naging Category D. Ang mga isinasagawang hakbangin upang makabangon ng Canoreco ay kasabay ng Executive Order No. 119 na ipinalabas ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bagsak na electric cooperatives na makabangon sa pamamagitan ng Rehabilitation and Efficiency Program ng pamahalaan. Noong January 25, 2003 ay personal na dumalaw si NEA Administrator Father Francisco G. Silva at Mrs. Edita S. Bueno upang tingnan ang mga pagbabago sa Canoreco. Sila ay mainit na tinanggap ng mga kawani ng Canoreco, gayon din si Congressman Renato Unico Jr. Buwan ng September 2003 ay tumanggap ang Canoreco ng Turnaround Electric Cooperative Award mula kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang tropeyo ay personal na tinanggap nina AGM Jose Siguban Jr., noong Nicolas Zabala Jr. at BOD President Bernardo Diezmo sa seremonyang ginanap sa Palasyo ng Malacanang. Si Ginoong Nicolas Zabala Jr. ay manunungkulan bilang BOD President noong August 30, 2003 hanggang August 27, 2004. Siya ay naging Vice Presidente ng Bicol Electric Cooperatives Association o BECA at naging instrumento upang maiparehistro ang BECA sa Security and Exchange Commission para magkaroon ng legal na personalidad. Kadahilanan pong sa loob ng mahigit na 23 taon, ang organisasyon o samahan ng mga Bicol Electric Cooperatives sa buong Kabikulan ay hindi po rehistrado ito at walang legal personality. Kung kaya't nang ako po ay maging opisyal ng BECA, ay hiningi ko po sa pamunuan ng BECA na upang magkaroon ng legal personality, ang samahan ay kinakailangan po ito na iparehistro sa Security and Exchange Commission upang ang mga insentibo at benepisyo na maaari pong makamtan para sa isang asosasyon na may legal personality ay makamtan ng isang samahan kahalintulad po ng iba pang mga organisasyon na ipinarerehistro sa Security Exchange Commission. Samantala, nagkabisa na ang Republic Act 9146 na lalong kilala bilang Electric Power Industry Reform Act at isa sa mga probisyon nito ay ang legal na terminasyon ng mga opisyal at kawani ng NEA sa mga hinahawakan nilang posisyon sa labas ng naturang ahensya. Kabilang dito si AGM Jose Siguban Jr. na ang panungkulan bilang Acting General Manager ng Canoreco ay nagtapos noong December 31, 2003. Sa kanyang paglisan, ang napailawang barangay sa Camarines Norte ay umabot na sa 92.31% o 252 sa kabuuan ng 282 barangays at ang nakatalang kasapi konsumidores ay umaabot na sa 63,672. Kasunod ng pag-alis ni AJM Siguban at habang wala pang naitatalagang regular general manager, itinalaga ng Board of Directors si Ginoong Oscar C. Acobera, Institutional Services Manager bilang Officer in Charge na Canoreco noong January 1, 2004 sa bisa ng Board Resolution No. 141. Ipinagpatuloy niya ang mga nasimula ni AJM Siguban at umangat ang kategorya ng Canoreco mula Category D tungo sa Category C. Natapos ang pagtatayo ng 5 MVA substations sa Talubatib, Labo at pinasinayaan noong April 23, 2004. Ito ay nagsusupply ng kuryente sa mga bayan ng Kapalonga, Santa Elena at Labo. Naiwasan ang overloading ng mga substations kaya't naiwasan din ang madalas na brownouts.
Samantala, naupo naman si Engineer Jesus Thomas L. Fernandez Jr. bilang Board President mula August 28, 2004 hanggang August 27, 2005. Sa panahong ito ay nabayaran ng Kanoreco ang arir sa NPC Genco at sinimulan ng ipatupad ang programang Linya Natin, Pangalagaan Natin matapos pulungin ang mga punong barangay. Sa ilalim ng programang ito, hiningi ng kooperatiba na ang mga punong barangay na ang mamamahala sa paglilinis ng mga linya ng kuryente sa kanilang mga barangay. Kapit-bisig po tayo. Tayo ay 30 years old na. Sana ay umabot tayo sa 50 years old ng anniversary. Sa loob ng taong 2004 ay nakapaglinya ang Kanoreco sa iba't ibang sitio at barangay tulad ng Barangay Dayhagan sa Jose Panganiban at 14 na purok na ang pondo ay galing sa National Electrification Administration. Ang pailaw naman sa purok 5 ng sitio Mantabog sa Barangay Santo Domingo Vinsons ay pinondohan ni APEC Representative Congressman Ernesto Pablo, samantalang 4 pang sitio ang napailawan na may katapat namang pondo mula sa lokal na pamahalaan. At bilang bahagi ng modernisasyon ng Kanoreco, sinimula na ang paggamit ng palm reader na mga meter readers sa bayan ng Daet para mas mabilis ang computations sa mga nakukonsumong kuryente at ang paggawa ng power bills. Bumili rin ng lote para paglipatan ng mga kagamitan ng Kanoreco mula sa Talobatib Headquarters sapagkat napatunayang ang lupang kinatatayuan nito ay pag-aari ng Camarines Norte State College at binawi na ito mula sa Kanoreco. Sa ilalim ng panunungkulan ni OIC Oscar Acobera, ang napailawang barangay ay umaabot sa 264 o 96.70% at ang nakatalang kasapi ay 68,022. Sa mga baguang empleyado, sana po ito ay maging isang challenge sa kanila. Tingnan nila yung nakaraan. Maging basihan yung nakaraang mga performances at mga experiences ng ating kooperatiba. Kung maganda ang katayuan ngayon, hindi po nangangahulugan na yun ay achievement natin ngayon. Ito ay has something to do with the past. Sapagkat in the past, sabi nga history, ang past ay dapat tingnan bilang guide na kung ang nakaraan ay maganda, yan ang ating pagpatuloy. At kung ang nakaraan ay dapat baguhin, tayo ngayon ay dapat magbago at baguhin ang nakaraan. Samantala matapos ang mahabang paghihintay, ipinalabas na ng NEA ang resulta ng background investigation sa mga aplikante para sa posisyon ng General Manager ng Kanoreco. Matapos itong matanggap ng Board of Directors noong April 11, 2005, kaagad na ipinatawag ang 2 aplikante na sina Engineer Lorenzo S. Canlas Jr. at Ginoong Roberto U. Sale upang makapanayam at maglahad ng kanilang mga programa para mapaunlad ang Kanoreco. Matapos ang botohan ng mga Board of Directors, si Engineer Canlas ay nakakuha ng 7 boto at isa lamang para kay Ginoong Sale. Samantalang isa rin ang hindi bumoto. Ang botohan ay pinamahalaan ni Ginoong Jose G. Hernandez, Internal Audit Manager, at Mrs. Minda de la Trinidad, MDD Chief ng Kanoreco. 1976, nasa Kanoreco na ako. So, kung i-compare natin, for the past 30 years, malaki na ang na-improve ng Kanoreco. Actually, ilang barangay na lang ang hindi natin naiilawan. Sa mga kagaya noong naiilan pa lang, 97% ang naiilawan na ng mga barangay. Sa serbisyo naman, hindi naman natin maiiwasan ang brownout. Kasama na yan siyempre. Pero dapat talaga mas pagbutihin natin ang pagsisilbi sa ating mga member consumers. Yung may bibigay nating efficient service to our member consumers. Sa ating mga member consumers, kailangan din natin ang pakikipagtulungan nyo. As a part kayo din ng Kanoreco, being a member consumer, and at the same time owner. So kung maaari, kailangan namin na inyong suporta sa mga policies namin doon sa collection. Kung maaari, tulungan nila ang Kanoreco para ito ay manatili pa for, sabi nga maybe for another 30 years.
Ang pagkakapili kay Engineer Lorenzo Canlas Jr. bilang Probationary General Manager ay pinagtibay ng Board of Directors sa pamamagitan ng Board Resolution No. 53 na may petsang May 19, 2005. Ito ay ipinadala sa NEA para sa kumpirmasyon na dumating naman mula sa NEA noong June 20, 2005, bagamat ang effectivity ay June 7, 2005. Dahilan dito, isang resolusyon ang ipinasa ng Board of Directors na nagsasaad na ang panunungkulan ni GM Canlas ay nagsimula noong June 27, 2005. Makalipas ang 6 na buwan, siya ay sasailalim sa ebaluasyon batay sa kanyang isinumiting 6-month work plan kung karapat-dapat na maging regular general manager ng Canoreco. Batay sa kanyang isinumiting 6-month work plan, ang pangunahing pagtutuunan ng pansin ni GM Canlas ay pababain ang system loss ng Canoreco sa 12% at pataasin ang collection efficiency ng 98%. Sinimulan niya ang pagpapalinis ng mga linya ng kuryente at pag-inspeksyon sa mga kontador ng mga kawani at ang kasunod nito ay ang mga bahay ng mga konsumidores upang matiyak na walang nandadaya sa paggamit ng kuryente. Kasabay nito ay ang mahigpit na pagpapatupad ng mga disconnection policies sa lahat ng mga regular na pagpupulong ng mga meter readers, collectors at disconnectors. Isang extension office ang itinayo katabi ng guardhouse upang may agarang mapuntahan ng sino mang may reklamo. Sa hangarin pa rin na lalong maging maayos, mabilis at mahusay ang serbisyo ng Canoreco, ang mga area offices ay hinati sa dalawa lamang. Ang Area 1 ay sumasakop sa Dait North at South, Basud, Mercedes, San Vicente, San Lorenzo Ruiz, Vinsons at Talisay sa pangangasiwa ni Engineer Henry Sendon. Sa lahat pong mga konsumidores, sana po tangkilikin po natin ang Canoreco. Ang Canoreco po ay para sa atin. Mga pilpirer, iwasan na natin magpilpirer. Maawa naman po kayo sa mga konsumidores na nagbabayad ng tama dahil yung ninanakaw nyo pong kuryente ay yung mga konsumidores na nagbabayad ng tama ang nagbabayad. Ang Area 2 ay kinabibilangan naman ng mga bayan ng Labo, Jose Panganiban, Paracale, Kapalonga at Santa Elena at iniligay sa pangangasiwa ni Ginoong Alfredo Relucio Jr. Simula kami doon sa mababa, ngayon pataas ng pataas ang aming efficiency sa collection, sa systems loss, nagkakaroon po ng pagbabago. Lalo na po ngayon, yung mga empleyado namin, yung mga benepisyo nila, at least papunta na kami doon sa magandang kinabukasan. For the next 30 years po, siguro itong kooperatiba ay tatagal po ito. Junior, ang meter reading and collection ay ginawang iisang departamento sa ilalim naman ng pangangasiwa ni Engineer Fernando N. Cruz. Mas pagagandahin po natin yung ating serbisyo para sa ating mga member consumers, mas lalong umunlad ang ating kooperatiba. Ngayong 30th anniversary, sana yung tiwala ng ating member consumers sa nangangasiwa ng ating kooperatiba ay patuloy nilang suportahan para lalo pong mapaganda yung takbo ng ating kooperatiba. Happy 30th anniversary po sa ating lahat. Ilan sa kaagad na pinag-utos ni GM Canlas ay ang paglalagay ng numero sa mga poste ng Canoreco o pole numbering sa layuning malaman agad kung ano ang mga kagamitang nakakabit sa poste at upang agad na palitan ang mga nabubulok na. Kasabay nito ay ang upgrading ng mga communication facilities ng kooperatiba para mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo lalo na kung may mga brownouts. Malayo pa ang mararating ng Canoreco at marami pang makakailanganing gawin. Gayunman, sa ngayon ay patuloy ang pagpapatupad ni GM Lorenzo Canlas Jr. ng kanyang work plan at unti-unti ay nakikita ang ilang pagbabago sa kooperatiba at katulad ng kanyang bukang bibig sa tuwing haharap sa mga kawani. Kapag tulong-tulong, sama-sama at nagkakaisa, ang pagsubok tulad ng IPIRA, privatization, Magna Carta for Consumers at maging ang mga bagyo ay kayang lampasan tungo sa kaunlaran. Dahilan dito, hinihiling niya na ang lahat ng kawani na sabay-sabay ang pagsagwan sa iisang direksyon upang marating ng maayos ang patutunguhan. Ang Board of Directors ngayon ay pinangunguluhan ni Board President Arnilo A. Barameda na nagsimula sa kanyang panunungkulan noong August 27, 2005. Ang iba pang opisyal ay sina Board Vice President Aristeo E. Arenal, Board Secretary Domingo C. Sarmiento, at Board Treasurer Jesus Tomas L. Fernandez Jr. Ang mga kasapi ng lupon ay sina Direktor Ramon C. Villante Sr., Direktor Dante V. Lee,